4 na dekada na ang nakararaan magmula noong mangyari ang insidenteng ito, Sir Eric. Kahit matanda na ako ngayon, na isariwa pa rin sa utak ko ang bawat detalye na naranasan ko noon. Sa buong buhay ko ay walang nakapantay sa nadama kong takot at pangamba noong mga oras na yon. Akala ko nga ay mamamatay na ako, pero sa awa ng Panginoon ay buhay pa rin ako hanggang ngayon. Itago mo na lamang ako sa pangalang Kiro. Isa ako sa may-ari ng malawak na lupain ng kalamansi sa Pilipinas. Namana ko ito noon sa aking mga magulang. Noong namatay ang mga magulang ko ay natuto akong tumindig sa sariling paa. Inaamin kong mahirap ang mamuhay at magpatakbo ng negosyo, lalo na noon na hindi pa uso ang mga social media o anumang online platforms kung saan pwede kong maipromote at maibenta ng mabilisan ang aking produkto. Dahil nga sa may malawak ang lupain ng kalamansi ay naisipan ko na ring magnegosyo ng isa pa. Yun ay ang bulaluhan. Uso kasi noon sa baryo namin na pangalanan ko na lamang na Baryo Santa Mesa. Paborito ng mga tao roon ang bulaluhan, kaya naman yun ang ginawa kong negosyo. Sa mga naunang buwan ay maayos ang benta ko. Lahat ng tao sa Baryo Santa Mesa ay sa akin bumibili. Marami rin ang namili ng kalamansi sa akin na kahit taga-ibang baryo ay dumadayo pa para sa bulalo at mga sariwang kalamansi na ibinibenta ko. Kaso hindi naman yung nagtagal ng 1 taon, dahil noong sumapit ang buwan ng Agosto ay nagkaroon ng krisis sa buhay ko. Buwan ng Agosto noon nang may magpatayo ng maliit na karinderya sa kabilang kalsada lang naman kung saan ako nagnenegosyo. Nainis pa nga ako noon kasi bakit sa harapan ko pa talaga naisipan magtinda. Hindi man lang inisip ng may-ari na baka hindi siya makabenta dahil sikat na ang bulaluhan ko. Akala ko ay hindi yon ang naging dahilan para bumagsak ang negosyo ko, pero nagkamali ako. Noong nagbukas na ang karinderyang yon ay nakilala ko si Jam. Kaedad ko rin siya noon. Sobrang kampante ko pa na wala siyang magiging benta, pero nalaman ko rin na kasama rin pala sa benta nila ay bulalo na may kasama pang barbecue. Inis na inis ako noon, lalo na noong araw na nagbukas sila ay parang nilangaw na ang tindahan ko. Wala nang kahit anong customer na gustong kumain dahil mas piniling kumain doon sa tindahan ni Jam. Nang puntahan ko naman ang karinderya ni Jam ay sobrang daming kumakain. Napansin ko rin na ang kadalasan na nasa mesa ng mga customer ay bulalo at mga barbecue na sobrang lalaki ng mga karne. Kinausap ko pa si Jam noon na umalis sa harapan ng karinderya ko dahil nakakasira siya ng negosyo, pero tinawanan lamang ako ni Jam at sinabihan ako na ang negosyo daw ay negosyo. Lulugar daw ang negosyo kung saan maraming tao. Lalo ako nainis noon kay Jam. Pumasok pa nga sa isip ko na ipagkalat sa buong baryo namin na marumi ang pagkain ni Jam, kaso naisip ko naman na hindi patas ang pakikipaglaban ko. Bukod pa roon, naisip ko rin na mas masarap pa rin ang bulalo ko. Kaya naman ginaya ko ang strategy noon ni Jam. Pinarisan ko rin ng barbecue ang aking bulalo. Dinamihan ko rin ang servings ko, pero walang epekto. Sa karinderya pa rin sila ni Jam kumakain. Ang pangalawang plano ko naman ay murahan ang pagkain na binibenta ko at pinarisan ko pa ng libreng 1 balot ng kalamansi. Umepekto naman siya noong una, pero hindi rin nagtagal ay nilangaw na naman ulit ang aking karinderya. Napuno ako ng galit noon. Pakiramdam ko ay inagawan ako ng negosyo ni Jam. Kaya naman isang gabi, naisipan kong pumunta sa karinderya ni Jam para halughugin ang kusina nito at lagyan ng mga dumi. Bukod pa roon, aalamin ko rin ang recipe ng bulalo at ng barbecue niya. Bandang 3:00 yun ng madaling araw noong pumasok ako mula sa bintana ng karinderya. Dahan-dahan lamang ang ginawa kong pagpuslit noon. Tanging kandila lamang ang nagsisilbing ilaw ko noon. Nang makarating ako sa kusina ay halos nanlaki ang mata ko nang makitang nagkalat ang dugo sa sahig. Nagsitayuan ang balahibo ko nang makita ko si Jam na nakahandusay sa sahig at may saksak na kutsilyo sa ulo. Hindi ko na napigilan na mapasigaw noon kasabay ng pagbukas ng pinto ng karinderya. Pagtingin ko ay nakita ko ang mga kabaryo ko na may daladalang mga sulo.
Narinig ko pa ang isa sa kanila na sinabing aswang daw ako at pinatay ko raw si Jam. May nagsabi raw sa kanila na si Jam daw ang pupuntiryahin ko kasi bala ko raw isahog sa binibenta ko. Mabilis kong sinabi sa kanila na hindi yun totoo at tunay akong tao, pero nagsigawan lamang ang mga tao. Dagdag pa ng isa sa mga kabaryo ko na isa raw akong masamang nilalang na dapat daw ay pinapatay. Lumapit sa akin ang mga ito habang paatras ako ng paatras dahil doon ay natumba ako sa sahig at nahawakan ko mismo ang puso ni Jam. Nang iharap ko si Jam ay buka na ang dibdib nito. Napasigaw ako dahil doon pero mas nagsigawan ng mga kabaryo ko. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na aswang ako at ako raw ang pumatay kay Jam. Pinagsusuntok nila ako, pinagsisipa at tinuluan pa ng kandila sa balat. Hindi ko magawang lumaban noon. Pinagtulungan nila ako at walang naniniwala sa akin. Lumapit sa akin ang 2 tanod noon sa baryo namin at sinabihan akong ikukulong nila. Nagpumiglas ako at nagmakaawa na wala akong kasalanan. Dagdag ko pa na hindi ko pinatay si Jam at nakita ko na lamang napatay na siya. Tinanong naman nila ako kung anong ginawa ko sa bahay ni Jam pero hindi ko agad nasagot yun. Natakot ako na kapag sinabi kong bala kong nakawi ng recipe ni Jam ay baka lalong madagdagan ng galit sa akin ng aking mga kabaryo. Muling nagsigawan ng mga tao na aswang ako at dapat daw mahatulan ng kamatayan. Natakot ako para sa sarili ko noon at lalo akong nagpumiglas pero wala akong nagawa ng kaladkarin ako ng mga tanod papunta sa presinto namin. Nang ikulong ako ng mga tanod ay tuwang-tuwa pa ang mga kabaryo ko. Pakiramdam ko noon ay wala akong karapatan magpaliwanag. At ang salitang aswang ay nakadikit na sa pangalan ko. Magmula po noon ay hindi na ako napalaya sa kulungan. Mula sa baryo namin ay nilipat ako sa pangprobinsyang presinto na kung saan nakasama ko ang mga kapwa ko inmate. Kahit anong pagmamakaawa ako sa mga pulisya na wala akong kasalanan ay sinasabi lang nila sa akin na papalayain lang daw nila ako kapag napatunayan na wala akong sala. At kung sakali raw na napatunayan din na may sala ako, ay mabubulok daw ako habang buhay sa kulungan. Wala akong nagawa noon kung hindi ang manatili sa kulungan. Hindi ko sinubukan tumakas dahil naniniwala akong wala akong kasalanan. Nagsisipa ako noon dahil sa ginawa ko. Inisip ko pa na kung hindi ko sana binalak na pasukin ang karinderyahan ni Jam, ay baka malaya pa ako. 1 taon ang iginugol ko noon sa kulungan. Araw-araw ay hiling kong mapatunayan akong walang sala. Sa awa ng Diyos ay nagkaroon din ako ng kaibigan doon na itago ko na lang din sa pangalan na Yuri. Katulad ko ay napagbintangan din siya na nagnakaw sa isang mayaman na pamilya. Kami ang naging magkaibigan noon sa presinto. Buong akala ko nga ay hindi na ako makakalaya pa pero isang araw, nagising na lang akong nasa harapan ng isang pulis. Sinabi niya sa akin na napatunayan na raw na wala akong sala at malaya na raw ako. Tinanong ko ang pulis kung sino ang pumatay kay Jam at sinabi niyang pinatay daw nito ang sarili. Hindi ko na lang masyadong inungkat yun at tuwang-tuwa na makakalaya na ako. Sa sobrang swerte ko pa nga ay kasama ko pa si Yuri na nakalaya. Nang makalaya kami ni Yuri ay sinabihan ko si Yuri na sumama sa baryo ko. Dahil nga wala na rin namang ibang pamilya si Yuri. Ay pumayag siya sa gusto ko. Noong araw na nakalaya na kami, ay yung araw din na naisipan namin ni Yuri na bumiyahe papunta sa baryo Santa Mesa. Akala ko noon ay mamumuhay ako kagaya ng dati sa baryo na yon pero pagbalik ko ay nagsitinginan sa akin ang mga kabaryo ko at narinig ko pa silang nagsasabi na nakalaya na raw ang aswang. Nagkatinginan kaming dalawa ni Yuri. Tinanong ako ni Yuri kung bakit aswang ang tawag nila sa akin. Sa isang taong pagkakaibigan namin ay hindi ko na ikwento kay Yuri ang dahilan kung bakit ako nakulong. Kaya naman, habang pauwi ako sa aking bahay, ay kinuwento ko kay Yuri ang nangyari sa akin. Nang matapos kong ikwento ay sakto namang nakarating na ako sa dati kong bahay. Napatingin ako sa kabilang kalsada kung saan nakatayo ang bulaluhan na pinagmulan ng lahat. Marami pa ring tao ang kumakain dito at medyo kinikilabutan ako lalo na sa tuwing naaalala ko yung pagkamatay ni Jam. O kung patay na nga ba talaga siya?
Nagtaka rin ako noong mga oras na yon kung paanong naroon pa rin ang bulaluhan kung wala na si Jam. Napatingin ako kay Yuri nang magsalita siya. Sinabi niya sa akin na naniniwala daw siya sa aswang at base raw sa kwento ko, baka raw aswang ang pumatay kay Jam. Mahina ako namang tinawanan si Yuri sa kasinabihan siya na sa panahon namin noon ay hindi na dapat pinag-uusapan pa ang mga aswang. Dahil bukod sa hindi sila totoo ay sigurado rin akong panakot lamang sila sa mga bata. Sa halip na dumiretso sa bahay, ay hinila ko si Yuri upang pumunta sa bulaluhan. Pagpasok ko roon ay nagsitinginan ng mga tao. Narinig ko pa ang isa sa kanila na nagsabing magdadala na naman daw ako ng gulo at baka raw patayin ko ang bagong may-ari ng karinderya. Hindi ko na lamang pinansin yun at naupo kaming dalawa ni Yuri sa bakanting upuan. Inaamin ko noong mga oras na yun ay nakaramdam na naman ako ng inggit kasi dapat ang bulalo ko ang sikat sa baryo na yon. Kaso napalitan na naman ito ng bulaluhan na yon. Napaangat ang tingin ko nang may magsalita. Nakita ko ang isang matandang babae. Nakangiti siya ng malawak sa amin. Nagpakilala siya bilang si Manang Ising. Siya raw ang bagong may-ari ng bulaluhan. Bulalo at barbecue na lang daw ang tinitinda niya magmula noong namatay si Jam. Kilala niya raw ako at masaya raw siya dahil malaya na ako. Huwag daw akong mag-alala dahil wala daw siyang sama ng loob sa akin kahit daw pinatay ko ang pamangkin niyang si Jam. Nang marinig ko ang huli niyang sinabi ay agad akong umiling. Agad kong sinabi na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Jam. Pero mahina lang tumawa si Manang Ising at hiningi ang order namin. Sinubukan ko pang sabihin sa kanya na inosente ako pero pinigilan na ako ni Yuri. At siya na mismo nagsabi kay Manang Ising na bibili kami ng bulalo at barbecue. Nang makaalis si Manang Ising ay inis akong tinignan si Yuri. Sinabihan ko siya na sinusubukan kong linisin ang pangalan ko. Sagot naman sa akin ni Yuri na may paraan daw upang totoo talagang malinis ang pangalan ko pero hindi raw paraan na pagsabi lang sa mga tao. Dapat daw ay mapatunayan kung wala talaga akong alam. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Yuri dahil alam kong may punto siya. Ilang saglit pa ay dumating na ang bulalo at barbecue. Si Manang Ising mismo ang nagbigay sa amin ng pagkain. Sinabihan pa ako ni Manang Ising na hindi daw karne ng tao ang sahog ng bulalo. Baka daw kasi magreklamo ako. Pinigil ko na lamang ang sarili ko noon na sumagot at pinaghalong galit at inis ang nararamdaman ko. Dahil aswang pa rin ang tingin nila sa akin. Noong tinikman ko ang bulalo, ay walang duda na sobrang sarap nito. Masarap din ang barbecue nila. Malalaki, malinamnam at nanunuot sa dila. Pero hindi ko pa rin naubos ang bulalo at barbecue. Naisip ko kasi yung eksenang natagpuan ko noong pinasok ko ang karinderyang yon. Mukhang napansin naman ni Yuri na nawalan ako ng gana, kaya tinanong niya ako kung bakit. Sinabi ko kay Yuri na gusto kong malinis ang pangalan ko at gusto ko ring malaman kung sino ang totoong pumatay kay Jam. Mahina naman ang boses ni Yuri na sinagot ako na magagawa ko raw yun kung mapapalapit ako kay Manang Ising. Sa paraan daw ng titig ni Manang Ising ay parang may pinapahiwatig daw ito at sigurado daw si Yuri na may kinalaman si Manang Ising sa pagkamatay ni Jam. Nagsuhistyo naman ako na mamasukan ako sa bulaluhan upang mapalapit kay Manang Ising. Hindi pa man nakakasagot si Yuri ay biglang may nagsalita sa aking likuran. Nakita ko si Manang Ising na nakangisi sa akin. Sinabi niya sa akin na pwede raw akong mamasukan sa bulaluhan pero wala raw sahod. Yun na raw ang pambawi ko sa pagpatay kay Jam. Siguraduhin ko rin daw na wag akong papatay ng customer. Sayang din daw kasi ang sahod. Sasagutin ko pa sana siya pero inilingan ako ni Yuri. Kaya naman napabuntong hininga na lang ako. Sinabi ko kay Manang Ising na gusto kong pumasok sa bulaluhan para pambawi sa ginawa ko. Alam kong katangahan yung ginawa kong sumang-ayon sa bintang sa akin pero para sa akin, yun na lamang ang tanging paraan para mapalapit ako kay Manang Ising at malaman ko ang totoo. Mahina naman tumawa si Manang Ising at sinabihan akong bukas na raw ako magsisimula. Pagkatapos niyang magsalita ay nilagpasan niya na ako. Hindi na kami bumalik sa pagkain noon at umalis na lamang ng bulaluhan. Habang nasa harapan kami ng bahay ko ay hinarap ako ni Yuri. Sinabi niya sa akin na kakaiba raw ang paraan ng tingin sa akin ni Manang Ising.
Parang may halong galit daw. Sinabihan ko na lamang si Yuri na aalamin ko ang totoong nangyari kay Jam at sisiguraduhin kong malilinis ang pangalan ko. Kinabukasan maaga akong pumunta sa bulaluhan upang simula ng trabaho. Wala naman akong kaba na nararamdaman noon pero pagpasok ko sa bulaluhan ay nagsitindigan ng balahibo ko nang makita si Manang Ising na nakatayo sa gitna ng bulaluhan at nakayuko pa pero kitang-kita kong nakangisi siya. Ang weirdo lang ng ganoong postura lalo na't gusot ang buhok at damit ni Manang Ising. Mahina akong tumikhim upang makuha ang atensyon ni Manang Ising. Unti-unting umangat ng tingin si Manang Ising sa kasinabihan ako na sobrang aga ko raw dumating. Wala pa nga raw siyang pahinga. Tinignan ko naman ang orasan ko noon sa bisig at sinabing nasa 7:00 na ng umaga. Sa halip na nasagutin ako ay mahina lamang tumawa si Manang Ising saka tumalikod sa akin. Pero huminto siya saglit at sinabihan ako na magsimula na raw ako ng aking trabaho. Pagkatapos niyang sabihin yun ay pumasok na siya sa kusina. Nakahinga ako ng maluwag noon. Sir Eric, para akong binunutan ng tinik sa dibdib. Iniling ko na lamang ang ulo ko noon at inisip na dapat ay makakuha ako ng impormasyon bago matapos ang araw na yon. Akala ko ay wala nang mas wiwirdo pa sa nasaksihan ko noong umaga kay Manang Ising pero nagkamali ako. Buong maghapon ay napansin kong laging aligaga si Manang Ising. Ngumingiti siya sa mga customer at nakikipagtawanan sa mga ito pero napapansin ko pa rin ang pagiging balisa niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng tao at laging nagmamadali. Pilit ko na lamang hindi pinapansin ang mga bagay na yon dahil inisip ko na baka dahil lamang sa katandaan ni Manang Ising. Bukod pa roon, kapag napapadaan ako sa kusina ay agad na lumalapit sa akin si Manang Ising at inuutusan akong magtapon ng basura o kaya maglinis ng mesa. Halatang halata sa kanya na ayaw niya akong papasukin sa kusina. Lalo tuloy tumataas yung kagustuhan kong malaman kung anong tinatago ni Manang Ising at kung ano talaga ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Jam. Pagdating ng gabi ay pagod akong naupo sa isa sa mga bakanting upuan. Marami akong ginawa sa bulaluhan pero kahit isang impormasyon ay wala man lang akong nalaman. Ang tanging napagmasdan ko lang noong araw na yon ay ang pagiging balisa ni Manang Ising. Napatingin ako sa aking gilid nang mapansin kong lumabas mula sa kusina si Manang Ising. Agad akong tumayo at sinabi sa kanya na uuwi na ako. Tumango naman si Manang Ising. Akala ko ay magrereklamo pa siya pero nakatingin lang siya sa akin kaya naman nagmamadali na akong lumabas ng bulaluhan. Paglabas ko ng bulaluhan ay mabilis ako nagtago sa likuran ng isang puno. Sinilip ko ang bulaluhan ni Manang Ising at ilang saglit nga ay lumabas siya roon. Tumingin-tingin pa siya sa paligid at nang masiguradong walang tao ay agad na siyang naglakad palayo. Wala naman dapat akong pakialam doon pero nilamon ng kuryosidad ang utak ko. Pakiramdam ko noon ay may tinatago si Manang Ising na dapat kong malaman dahil yun ang makakatulong sa akin upang malinis ang pangalan ko. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa noon na palihim na sundan si Manang Ising. Dire-diretso lamang ang lakad niya. Hindi pa naman uso dati ang street lights kaya naman medyo madilim ang bawat daan na tinatahak namin. Ilang saglit pa ay huminto sa harapan ng isang gubat si Manang Ising. Muli siyang tumingin sa paligid kaya mabilis akong nagtago sa isa sa mga puno. Pagkatapos ay dumiretso siya ulit papasok ng gubat. Medyo nagdadalawang isip na ako noong mga oras na yon. Kung susunod pa ba ako? Iniisip ko kasi noon na baka alam ni Manang Ising na nakasunod na ako at hinahayaan niya lang akong sumunod. Huminga na muna ako ng malalim bago mapagpasyahan na sundan pa rin si Manang Ising. Tanging yabag lamang naming dalawa ang naririnig sa paligid. Maya-maya ay huminto siya sa paglalakad. Yumuko ako at nagtago sa isang malaking bato. Maliwanag ang buwan noon, kaya naman kitang-kita ko na may lumapit sa kanyang isang lalaki. Tinanong ng lalaki kung may kasama ba siya at sinagot naman ni Manang Ising na wala siyang ibang kasama. Nagtanong pa ang lalaki kung kumusta daw ang benta sa bulaluhan at sabik naman itong sinagot ni Manang Ising na maganda ang benta. Nagtawanan pa silang dalawa pero agad ding bumalik sa pagkaseryoso ang mukha ng lalaki. Binigay niya kay Manang Ising ang isang sako. Agad itong binuhat ni Manang Ising.
saka nagpasalamat sa lalaki. Dagdag pa ni Manang Ising na kung hindi dahil sa mga karne na binibenta ng lalaki, ay baka daw hindi maganda ang kalidad ng kanyang bulalo at barbecue. Noong mga oras na yon, ay agad akong naisip na baka supplier ni Manang Ising ang lalaki. Naisip ko rin na baka imported ang mga karne. Nagpaalam din naman agad si Manang Ising sa lalaki at binayaran ito ng pera. Pinanood ko si Manang Ising na maglakad palayo. Habang nanatili naman ako sa pwesto ko, naisip ko noon na kung kayang makakuha ni Manang Ising ng mga imported na karne, ay siguro dapat ay subukan ko rin upang maibalik sa dating sigla ang negosyo ko. Walang pag-aalinlangan akong lumabas sa aking pinagtataguan. Nang masigurong nakalayo na si Manang Ising, tinawag ko ang atensyon ng lalaki at huminto naman ito agad sa kalumingon sa akin. Tuwid akong tumayo sa harapan ng lalaki. Sa kalakas loob siyang tinanong kung anong negosyo ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Manang Ising. Kalmado naman akong sinagot ng lalaki na para raw yun sa mga mamahaling karne. Matagal na raw niyang pinagbibentahan si Manang Ising kaya naman natutuwa rin siya dahil sa tulong ng karning produkto niya ay lumalago ang negosyo ni Manang Ising. Tinanong ko ang lalaki kung anong pangalan niya at sinabi niya naman na siya raw si Jan. Isa raw siyang butcher. Saglit akong natahimik noon. Inisip ko yung mga posibilidad kung sakaling kukuha rin ako ng karne sa kanya. Naisip ko rin kasi noon na baka mas makakapagbabago ng buhay kapag nagkaroon ako ng karne na katulad sa karneng sinasahog sa bulalo at ginagawang barbecue ni Manang Ising. Napansin ni Jan ang katahimikan ko, kaya tinanong niya ako kung gusto ko raw ba ng karne. Walang pagdadalawang isip akong tumango. Ang naisip ko noon ay magagawa ko ng makapagbagong buhay kahit hindi ko na alamin kung sino talaga ang pumatay kay Jam. Nasa likod lamang ako ni Jan habang binabaybay namin ang kasukalan ng gubat. Ilang minuto rin kaming naglakad bago kami nakarating sa isang hindi kalakihang bahay. Lumingon sa akin si Jan saka sinabing sumunod daw ako sa kanya papasok. Pagkatapos niyang sabihin yun ay nauna na siyang pumasok. Agad na rin akong pumasok pero nagulat ako nang makakita ng katawan ng tao sa mesa. Wala sa paligid si Jan, pero noong mga oras na yon ay hindi ko na kailangan pang makita siya. Hindi naman po ako tanga para hindi malaman kung anong klaseng karne ang tinutukoy niya. Napatunayan din noong mga oras na yon na paniguradong pinatay ni Manang Ising si Jam at ang mga karneng ginagamit niya ay karne ng tao. Mabilis akong lumabas ng bahay. Lakad-takbo ang aking ginawa at hindi ako lumilingon. Natatakot ako na baka paglingon ko ay makita ko si Jan. Sa awa ng Diyos ay nagawa kong makaalis ng gubat ng ligtas. Kahit hinihingal pa ako ay tumakbo ulit ako, pabalik ng aking bahay. Habang patuloy na nagdadasal na sana ay hindi ako nagawang masundan ni Jan. Pagdating ko sa aking bahay ay sinalubong agad ako ni Yuri. Tinanong niya ako kung ano raw ang nangyari sa akin at kung bakit hinihingal ako. Nanlalaki ang aking mata na ikinuwento kay Yuri ang nasaksihan ko. Wala akong iniwang kahit anong detalye. Sinabi ko sa kanya lahat maging ang mga lamang loob na nakita ko sa loob ng bahay ni Jan. Nang matapos akong magkwento ay saglit na natahimik si Yuri. Huminga pa siya ng malalim saka sineryoso akong sinabihan na aswang daw si Jan at si Manang Ising. Huwag na raw akong magduda pa dahil base raw sa mga kwento ko ay sigurado raw siyang aswang ang mga nakasalamuha ko. Sinabi ko naman sa kanya noong namatay si Jam ay hindi ko pa kilala si Manang Ising. Sinabi naman sa akin ni Yuri na posibleng kumukuha na rin daw ng karne ng tao si Jam kila Manang Ising at baka raw may ginawang masama si Jam kaya nila ito pinatay. Hindi na lamang ako nakaimik sa sinabi niya pero lubos akong kinilabutan. Sir Eric, natatakot ako sa buhay ko noon at pakiramdam ko ay anumang oras ay may masamang mangyayari sa akin. Tinanong ko si Yuri kung ano na ang magiging sunod na hakbang ko. Kahit hindi pa kami sigurado noon na si Manang Ising talaga ang pumatay kay Jam, ay medyo nakukumbinsi na ako dahil na rin sa mga nasaksihan ko. Sinagot ako ni Yuri na kailangan daw malaman ng aking mga kabaryo na lamang loob at karne ng tao ang sinasahog at binibenta ni Manang Ising. Yung masarap na barbecue at bulalo ni Manang Ising
ay dapat kong maipagkalat na gawa sa ilegal na paraan. Tinanong ko naman siya na paano kung hindi maniwala ang mga tao sa akin. Pero sinabihan lamang ako ni Yuri na wala raw masama kung hindi susubukan. Noong gabing yun ay hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa kakaisip sa kung anong gagawin ko. Hindi nga ako naniniwala sa aswang pero pakiramdam ko rin noon ay isa ako sa nakikipagsapalaran sa mundo ng mga aswang. Kinabukasan maaga kaming gumising ni Yuri upang gawin ang pinaplano namin. Bandang 6:00 pa lamang ng umaga ay marami na ang tao sa labas. Kaya naman naghiwalay na kami ni Yuri upang ibalita sa mga kabaryo ko ang mga nasaksihan ko. Noong una ay inaasahan ko na talaga na hindi sila maniniwala. Nakarinig pa ako ng kaunting pagmumura at pagsabi sa akin na ipinapasa ko lang daw ang pagiging aswang ko sa ibang tao. May ilan din naman na naniwala at sinabihan pa ako na medyo weirdo nga raw ang itsura ni Manang Ising. At nalaman ko pang si Manang Ising pala ang kumuha ng katawan ni Jam at hindi raw binurol si Jam na siyang nakapagtataka. May nakapagsabi rin sa akin na si Manang Ising daw ang nagpakulong sa akin ng matagal. Hindi raw sila naniniwala na aswang ako dahil sa tagal daw naming magkababaryo ay wala naman daw nangyayaring patayan sa baryo. Pero magmula raw noong dumating si Manang Ising ay halos buwan-buwan na lang daw na may nawawala. Noong nalaman ko yun ay lalo akong kinabahan sa ginagawa ko. Pakiramdam ko kasi kapag ipinagpatuloy ko ang pagpapakalat na aswang si Manang Ising ay baka ako na ang susunod na patayin niya. Tanghali na nang maisipan namin ni Yuri na tumigil na. Naglalakad kami noon pabalik sa aming bahay. Kinuwento sa akin ni Yuri na karamihan daw sa mga kabaryo namin ay hindi naniniwala na aswang si Manang Ising. May iba pa raw na pinagtawanan siya. Hindi na lang ako umimik noon at tahimik lamang na naglakad. Maya-maya pa ay nagulat kami nang humarang sa amin ang isang malaking aso. Kulay itim at namumulang mga mata. Lalagpasan ko na sana siya nang hawakan ako ni Yuri sa aking kamay at sinabihang hindi raw normal na aso ang kaharap namin. Lilingunin ko pa nga lang sana si Yuri nang tumalon sa aming harapan ng aso at naramdaman ko na lamang noon ang paghampas sa ulo ko bago ako mawalan ng malay. Nagising ako na nakatali na ang aking kamay sa likuran ko. Pagtingin ko sa aking gilid ay nakita ko si Yuri na nakatali rin. Pagtingin ko sa paligid ay nasa bulaluhan ako ni Manang Ising. Sobrang lakas ng puso ko noon lalo na noong lumabas mula sa kusina si Manang Ising kasama ang isang malaking itim na aso. May daladala siyang malaking itak habang nakangising nakatingin sa akin. Bigla ring nagbago ang anyo ng aso at nakita ko mismo si Jan na nakangisi habang dinidilaan ng mahaba niyang kuko na may dugo. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakatitig sa dalawang nilalang na nasa harapan namin ni Yuri. Nakangising nagsalita si Manang Ising at sinabing bakit daw ako nakialam pa. Dapat daw ay itinago ko na lamang ang sikreto nila. Peke akong tumawa noon saka sinabing siya ang pumatay kay Jam at mga aswang sila. Akala ko ay itatanggi yun ni Manang Ising pero lalo lamang lumawak ang ngisi niya. Saka sinabi sa akin na anak niya raw si Jam. Tao raw silang dalawa ni Jam pero noong nalaman daw ni Jam na karne ng tao ang sinasahog at binibenta nila, ay kinalaban daw sila ni Jam at balak daw ipakalat sa buong baryo. Kaya naman pinatay niya na lamang ito. Mas importante raw kay Manang Ising ang kaibigan niyang aswang na si Jan kaysa sa walang kwenta niyang anak na tao. Napalunok ako sa nalaman. Sakto naman na nagising na rin si Yuri sa tabi ko. Katulad ko ay nagulat din ito sa mga nilalang na nasa harapan namin. Tumawa ng malakas si Manang Ising sa kanilingon si Jan. Sinabi niya kay Jan na gising na raw ang magiging pagkain nila. Lumapit sa akin si Manang Ising at napasinghap na lamang ako nang hawakan niya ang aking panga. Ngumisi siya sa akin at sinabing pagsisisihan ko na raw ang mga naging desisyon ko sa buhay dahil huling hininga ko na raw yung araw na yon. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tumalikod silang dalawa ni Jan at pumasok sa kusina. Katahimikan ang biglang bumalot sa paligid. Napayuko na lamang ako noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Hindi ko na rin alam noon kung mabubuhay pa ba ako. Napatingin ako kay Yuri nang magsalita siya.
Sinabi niya sa akin na wag daw akong yumuko na parang sumusuko na. Mangiyak-ngiyak ko namang sinagot si Yuri na dihado na kami. At wala na kaming pag-asang makalaya pa. Sinamaan ako ni Yuri ng tingin. Ayon kay Yuri, mabubuhay daw kaming dalawa at sisiguraduhin niya raw yun. Nangunot ang aking noo nang hilain ni Yuri ang isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Hindi ako makapaniwalang tinignan siya. Tinanong ko siya kung bakit may kutsilyo siya at sinabi niya naman sa akin na inaasahan niya na raw na mangyari yon. Hindi naman daw kasi masyadong matalino ang mga aswang kaya mabilis lang daw ang mga itong maloloko. Pinanood ko si Yuri na unti-unting pinutol ang tali sa kanyang kamay. Ilang saglit pa ay nagawa niyang makatayo. Mabilis siyang lumapit sa akin at pinutol din ang tali sa kamay ko. Tatayo na sana ako nang marinig namin ang malakas na boses ni Manang Ising. Nanlilisik ang mata nitong tinignan kami at sinisigawan na hindi raw kami makakatakas sa kanya. Binuhat naman ni Yuri ang isang upuan na kahoy at agad na ibinagsak kay Manang Ising. Samantala, kinuha ko naman ang kahoy na nasa sahig at nilapitan si Manang Ising. Walang awang pinaghahampas ko siya sa muka. Kahit nanginginig ang aking kamay ay hindi ko pa rin siya tinigilan. Napapitlag ako. Nang lumabas din mula sa kusina si Jan. Sa pagkakataon na yon ay hindi na aso o tao ang itsura niya. May mahahaba siyang kuko, mahahabang balahibo, at nakakatakot na muka. Natulala ako noong sumigaw ito sa harapan ko. Natauhan lamang ako nang hampasin ni Yuri si Jan sa muka saka ako hinila ni Yuri palabas ng bulaluhan. Paglingon ko sa aking likuran ay nakita ko si Jan na nakasilip sa bintana ng bulaluhan. Nakangisi ito sa akin at sa titig niya pa lamang ay para bang binabantayan niya ako. Napatingin ako kay Yuri nang makapasok na kami ng aming bahay. Naupo ako sa kahoy na upuan saka napahilamos sa muka. Sinabi ko kay Yuri na natatakot ako sa buhay namin. Dagdag ko pa na paniguradong hahabulin kami ni Jan at wala kaming laban sa kanila. Tinignan naman ako ni Yuri ng masama. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang malinis ang pangalan ko. Sa pagkakataon na yon hindi agad ako nakasagot. Mas gugustuhin ko pa kasing ligtas ako kahit hindi na malinis ang pangalan ko, kaysa naman nasa panganib ang buhay ko. Napahilamos sa mukha si Yuri at sinabi sa akin na hindi raw kami mamamatay. Isang mahinang aswang lang daw si Jan, dahil kung malakas daw ito ay paniguradong sinugod din daw kami ni Jan kanina. Pero ang ginawa daw ni Jan ay hinampas lang ako at hinayaan na kaming makatakas. Isa lang daw ang ibig sabihin nun. Yun daw ay duwag si Jan. Hindi na lamang ako nagsalita. Huminga ako ng malalim saka tinanong si Yuri kung ano ang magiging sunod naming hakbang. Sinabi sa akin ni Yuri na hindi raw namin kakayanin si Jan ng kaming dalawa lamang pero kaya daw namin si Jan kung lahat daw kami ay magtutulungan. Tinanong ulit ako ni Yuri kung mayroon daw akong kalamansi pa na natatago. Agad naman akong tumango sa kanya, saka dumiretso sa kusina ng bahay. Kinuha ko ang kalamansi na natatago ko sa isa sa mga kabinet, saka ibinigay ito kay Yuri. Tinanong ko si Yuri kung anong gagawin niya sa kalamansi, at sinabi niya naman sa akin sa pamamagitan ng kalamansi ay magagawa naming matalo ang aswang. Buong araw na yun ay hindi ako mapakali. Sir Eric habang si Yuri naman ay abala sa pagpapatalas ng kutsilyo. Hindi ko alam kung kaya kong magtapang-tapangan para kalabanin ang aswang dahil ang totoo po niyan. Gusto ko lamang pong tumakbo noong mga oras na yon. Buong maghapon din ay hindi nagbukas ang bulaluhan. Hindi rin ako sigurado noon kung totoong namatay na ba si Manang Ising o buhay pa siya at hinihintay lamang ang muling pag-atake namin ni Yuri. Bandang alas 5 ng hapon ay inaya na ako ni Yuri na pumunta ulit sa bulaluhan para silipin kung naroon pa raw si Manang o kung buhay pa rin ito. Hindi ako sumagot kay Yuri pero sumunod pa rin ako sa kanya. Ang tanging dala ko lamang noong mga oras na yon ay kutsilyo na pinahiran ni Yuri ng katas ng kalamansi. Hindi ko alam kung bakit niya yon ginawa pero ang sinabi niya lang sa akin ay para mabilis na mamatay ang aswang. Pagdating namin sa bulaluhan ay sumilip agad ako sa binata pero walang tao doon. Hindi ko na rin nakita si Manang Ising. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto ng bulaluhan. Halos lumabas ang dibdib ko noon nang mapansin na wala na si Manang Ising sa parting iniwanan namin.
Hinarap ko si Yuri. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at sinabi niya sa akin na pupunta lang daw siya sa kusina dahil may titignan lang daw siya. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Naiwan akong mag-isa sa bulaluhan. Madilim ang paligid dahil nakasara rin ang lahat ng bintana at pinto ng bulaluhan. Napapitlag ako nang makarinig ng mahinang palakpak sa aking gilid. Paglingon ko ay laking gulat ko nang makita si Jan na nasa anyong aswang. Nakangisi niyang sinabi sa akin na sobrang lakas daw ng loob ko na kalabanin siya. Sinabi niya pa sa akin na alam niya na raw mismo noong unang kita pa lang namin na tao ako. At sinusundan ko si Manang Ising. Akala niya nga raw ay isa lang daw akong panibagong tao na posible niyang maging kanegosyo. Kaso noong nakita niya raw na tumakas ako ay doon niya napagtanto na isa lamang akong normal na tao na walang alam sa negosyo nila ni Manang Ising. Bilib nga raw siya sa katalinuhan ko dahil nagawa kong gamitin ang bagay na yon. Para raw malinis ang pangalan ko. Kaso nga lang hindi ako masyadong nag-isip dahil dinamay ko raw ang pagiging aswang niya. Sinagot ko naman siya na dapat lang malaman ng lahat na isa siyang aswang. Dagdag ko pa na walang parte sa baryo namin ng katulad niya. Muling tumawa si Jan. Dinilaan niya ang kanyang kuko at sinabi sa akin na wag ko raw siyang gagalitin. Busog pa naman siya dahil daw sa karne ni Manang Ising. Napalunok ako nang maglakad palapit sa akin si Jan. Napasigaw na lamang ako nang tumalon siya papunta sa akin. Sa kabutihang palad ay nagawa kong makailag pero nakalmot niya ako sa aking braso at nagpangiwi sa akin. Gamit ang kahoy na upuan ay hinampas ko ang mukha ni Jan. Medyo napaatras ito pero nagawa niya pa rin akong sugurin. Sinigaw ko ang pangalan ni Yuri noong mga oras na yon. At sa awa ng Diyos ay narinig naman agad niya ako. Lumabas si Yuri sa kusina at mabilis na initak si Jan sa likod. Sinigawan din ako ni Yuri na gamitin ko raw ang kutsilyo ko upang saksakin sa dibdib si Jan. Ginawa ko agad ang sinabi ni Yuri at matinis na sigaw ang pinakawalan ni Jan. Lumapit sa akin si Yuri at sabay naming pinanood ang unti-unting pagkatumba ni Jan. Nanlalaki pa rin ang mata ko habang nakatingin kay Jan na wala ng buhay. Nasa anyong aswang pa rin ito. Nagulat lamang ako nang bumukas ang pinto ng bulaluhan. Nakita namin ni Yuri ang mga tanod at mga kapwa namin kabaryo. Bago pa man magsalita ang mga tanod ay nagsalita na si Yuri. Kinuha niya mula sa kusina ang isang bulalo at pinatakan ito ng kalamansi. Sa isang iglap, kitang-kita namin ang pagbabagong anyo ng bulalo. Kitang-kita ko rin na nagsisilitawan ng mga lamang loob at kuko ng tao. Pinaliwanag ni Yuri sa lahat na wala akong kasalanan sa nangyari kay Jam at aswang talaga ang tunay na may sala. Dagdag niya pa na ang bawat bulalo na kinakain sa bulaluhan na yon ay katumbas ng kalahating karne ng tao. Sa kusina daw ng bulaluhan makikita ang maraming lamang loob at bangkay. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hinila ako ni Yuri paalis sa bulaluhan. Naririnig ko pa rin ang bulungan ng mga tao pero sa pagkakataon na yon ay hindi na patungkol sa pagiging aswang ko, kung hindi patungkol na sa pagsisisi na hindi sila naniwala sa pinagsasasabi ko noon. Pag-uwi namin ng bahay ay tinignan ko si Yuri saglit sa kaniyakap. Sinabi ko sa kanya na napakaswerte ko dahil kaibigan ko siya. Sinagot sa akin ni Yuri na wala raw siyang pagsisisi na ginawa namin ang bagay na yon. Kahit hindi raw siguradong makakaligtas at natutuwa pa rin daw si Yuri dahil hindi raw kami nagpabaya sa isa't isa. Humiwalay ako sa yakap sa kamasinsinang sinabihan si Yuri na lumipat na kami ng panibagong baryo at magsimula ng panibagong buhay. Dagdag ko pa na hindi ko na rin kasi kaya na manatili pa sa baryo na kung saan may kasama akong nakaraan. Sa kabutihang palad ay pumayag si Yuri nun. Sir Eric, magmula rin noong araw na yon ay lumipat kami ng baryo ni Yuri. Nagsimula kami ng panibagong buhay at nangako sa isa't isa na walang iwanan. Ilang taon ang lumipas. Mapahanggang ngayon magkasama pa rin kami ni Yuri sa iisang bahay. Pareho kaming walang asawa at sa tuwing inaalala namin ang mga nangyari noon ay nagpapasalamat na lamang kami dahil buhay kami. Yung patungkol naman sa bulaluhan, pinagiba na po yun. At naging isang kwento na lamang sa baryo Santa Mesa. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Eric.
Bago ko tapusin ang kwento, mag-iiwan lamang ako ng isang pangaral. Yun ay ang marunong makontento at sa halip na mainggit sa iba, ay gumawa na lamang ng ibang paraan upang lumago ang sariling buhay o negosyo. Minsan kasi ay napapaisip din ako na kung hindi ba ako nainggit kay Jam noon, siguro hindi ako nakulong. Siguro hindi ako nakasalamuha ng aswang, pero maswerte pa rin ako dahil nakahanap ako ng isang kaibigan na katulad ni Yuri.